Oh, speaking of living here, aba meron palang endemic na bird sa atin. Oo, madami actually. Kikilalanin din natin ang isa ngayon. Dito sa ating Super Saya. Wait a minute. Meron palang ibon na walang balahibo o buhok? Gusto mo bang malaman kung ano yan? Tara, samahan mo ko. Makukulay na balahibo, magagandang tuni, kakaibang lipad. Ganyan natin kadalas ilarawan ang mga ibon, di ba? Elegant, graceful, Instagram-worthy. Pero teka lang, what if may ibon na kalbo ang ulo? Opo, hindi po ito joke. May ibon po tayong literal na walang buhok. Ay, balahibo pala. At hindi lang basta kalbo. Confidently beautiful with a cause pa siya. Ipapakilala ko sa inyo ang Sarcops calvus. Mas kilala natin siya bilang kuleto o kuleto. Dito mo lang ito makikita, exclusive sa Pinas. Certified Pinoy endemic bird. Ibig sabihin, kung may made in the Philippines stamp ang ibon, kasama siya. At dahil sikat siya sa iba't ibang lugar, marami ring tawag sa kanya. Kuling sa ibang rehiyon at saling naman sa Central Visayas. Wow! Artista vibes! Maraming screen name. Pero saan nga ba siya namamalagi? Usually, mahahanap mo si kuleto sa mga isla ng Luzon, Mindoro at Negros. Hindi siya mahilig sa urban stress. Mas trip niya ang nature life. Mahilig siyang tumambay sa mga edge ng kagubatan, mga second growth forest, at syempre sa mga coconut groves. At ito na, ang kanyang most iconic feature, ang kalbong ulo. Pinkish, walang balahibo, parang bagong gupit. Pero guess what? That's part of the charm. Pero kung ulo niya ay pang barbershop, ang katawan niya naman, runway ready. Makintab na itim o dark purple na balahibo, parang naka-leather jacket. O, di ba? Pang rock concert, fierce and tab. Ang kuleto ay may habang 22 to 23 centimeters lamang. Maliit pero malakas ang dating. Tingnan nyo yung mapulang mata, alerto, parang laging ready makakita ng predator o chismis. At yung tuka, maikli at baluktot. Perfect sa omnivorous diet niya, meaning lahat ng pagkain, G sa kanya. Ang kuleto ay certified foodie. Fruits, G. Insects, G. Flower nectar, G din. Parang tropa mong laging gutom pero healthful din. Kasi habang nagmemeryenda siya, nagtatanim din siya ng kinabukasan. Literally, dahil siya isang seed disperser, nilulunok niya ang prutas tapos boom, iluluwa ang buto in a new spot. Nature's delivery system, ganun. Kung akala mo tahimik lang siya, dyan ka nagkakamali bes. Ang kuleto ay may matinis, minsan medyo weird na boses. Kaya rin niyang gumaya ng tunog ng ibang ibon. Certified voice actor siya. May mellow whistles din siya pang, uy, kanina pa ako dito. Or pangharana sa crush na mate. Let's talk about love life at pagiging parent ng kuleto. Ang mag-asawang kuleto ay sweet. Nest builders sila. Gumagamit sila ng maliliit na sanga at dahon para mabuo ang kanilang home sweet home. Si Nanay Kuleto ay nangingitlog ng 3 hanggang 4 na itlog. Tapos ini-incubate niya ito for about 2 weeks. Pagkapisa, baby bird meal time. Mom and dad takes turns sa pagpapakain. Teamwork makes the dream work, ika nga. Habang lumalaki ang mga anak, tinuturuan sila kung paano lumipad at maging independent. Ganun din dapat tayo sa life, di ba? Sociable din si Kuleto. Makikita mo siya minsan in small flocks, minsan parang class picture sila sa isang puno. At sa gabi, communal roosting ang peg. Sama-sama silang natutulog. Group hug muna bago matulog for social bonding and safety. Oh, ang wholesome. Pero habang cute at chill sila, may banta sa kanilang buhay. Bagamat hindi naman endangered si Kuleto, nasisira ang kanilang tirahan. Kaya kung patuloy ang deforestation, baka tuluyan silang mawala. Kaya tandaan, kapag pinoprotektahan natin ang mga tulad ng Kuleto, pinoprotektahan natin ang kalikasan. At ang kalikasan ay future nating lahat. Kalbong ulo, makintab na balahibo,
forest gardener at certified eco-hero? Yan ang Sarcops calvus, ang kuleto. Hindi lang basta ibon, kundi isang natural treasure ng Pilipinas. Kaya siya calvus kasi siya ay calvo. So kapag marami sila, maraming calvus. Ayan, si Kuleto o Saling. Oo. Diba? Na ibong walang balahibo sa ulo, kaya siya calvu. Kaya parang yung pahati niya, parang siyang brain na lang na bear. Right? Diba? Oo, parang siyang zombie. Wah, zombie! Ayan, marami pa tayong mga makikilalang mga hayop dito sa ating Super Saya. Super saya nga naman talaga na makilala at malaman natin kung ano nga ba ang mga hayop na tumutulong din sa ating kalikasan. Siguro kumakain din yan ng mga kape. Oo. At kaya dumadami din ang kape sa kalikasan dahil kay Kuleto. Malay natin. Malay mo, yung makakausap natin ngayon, isa din siyang seed dispenser.